Ayan mga katunay, it's nice to be back. Ayan, medyo natagalan tayo sa pagre-reaksyon. Ayun, ilang araw tayong hindi nakapag-reaksyon sa mga nangyayari ngayon dito sa ating politics world. Ayan, syempre nakukuha pa rin nating tumawa kasi nga kahit na ganon kabigat ang nangyari, tayo naman ay ligtas, no? Dahil ayan, kami ay isa din sa inabot ng matinding baha nung bagyo. Isa kami sa mga naapektuhan talaga. Talagang yung bahay namin talaga, akala mo swimming pool na talaga. No? Parang doon ko nga na-feel, ang yaman-yaman ko naman kasi may swimming pool ako sa loob ng bahay mismo. Diba? Naglutangan yung mga gamit, diba? Kahit yung mga ipis-ipis, naglutangan natin. Talagang halos talaga lubog. Grabe. Yung dilubyo na yon, kaya hindi ako nakapagbigay ng reaction sa inyo. At syempre, pagkatapos ng dilubyo, ayan, linis naman. Yun ang mahirap, yung linis. Kaya kasi sinabayan pa ng brownout. Grabe. Ang hirap talaga mga katunay. Kayo, kamusta yung nangyari sa inyo nung panahon ng bagyo na yon tsaka baha nung nagkasabay na yon? Ayun, kamusta sana kayo ay nasa maayos na kalagayan mga katunay, no? At alam natin, kayang-kaya natin yan lahat dahil tayo ay mga Pinoy. Ayan. Ayan syempre ito, magre-reaction na ulit tayo. Ayan, simulan na natin. Nagulantangan lahat, just in breaking news. VP Sara Delicado Marcos kumilos na, FPRRD bumuelta. Ayan. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pag-usapan natin itong nag-trending kahapon patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Na si Vice President Inday Sara Duterte, nagpalabas na siya ng official statement patungkol po dito sa kanyang 75 police security personnel ni VP Sara Duterte. Ang sabi nila, inilipat sa NCRPO. Okay? Yan ang kanilang rason, no, ng mga PNP. Pero ang sabi ng iba ng mga itong mga nagagalit po dito sa nangyaring ito, no, mga taong bayan at ilang mga political experts, ito raw ay pagtatanggal ng mga security personnel. Binawasan raw yung mga kapulisan na magbabantay sana kay VP Sara. At ito po, sabi nila, ito po ay delikado sa seguridad ni VP Sara. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Tama lang ba itong ginagawa nila kay VP Sara? Hindi ba ito delikado para sa kalagayan ni VP Sara? Kaya nga ganun ang ginagawa nila, binabawasan para madali silang makapasok. Talagang delikado yun. Hindi, si Sir Don Mar TV yun. No? Talagang ewan ko ba, parang masyado na nilang ginigipit si VP Sara, no? Masyado na nilang iniipit, masyado na nilang hinahamon. Kumbaga parang ang tingin nila kay VP Sara, kayang-kaya ka namin ngayon. 'Di ba? Kahit anong gawin namin is kami ang masusunod. 'Di ba? Kailangan patunayan namin sa inyo na hindi kayo malakas kahit kayo ang sinisigaw ng mga tao. 'Di ba? Kahit hindi kami isigaw ng tao, kami pa rin ang malakas. Kami ang nasa posisyon. Diba? Parang ganun yung nangyayari. Kay FPRRD nga noon, tira ng tira diba? Ano ba to? Si Len, diba? Hindi naman ginaganyan ni FPRRD. Pero ito si VP Sara, napakatipid sumagot. Hindi siya masyadong bumabanat masyado sa administrasyon o kung sino man yung mga anik-anik niya sa administrasyon ng mga alitap-tap, hindi niya binabanatan masyado, pero talagang sobra yung ginagawa sa kanya, no? Kulang na lang talaga. Hatakin siya dun sa OBP, sa office niya, tapos itulak siya palabas, no?
especially siya ay pumupunta sa mga liblib na lugar. Okay? Oh. Yan ang ating pag-uusapan mamaya. Okay? Parang gusto nila kasing mapahamak yan. 'Di ba? Siyempre, kapag yan, may nangyari dyan, di malungkot ang karamihan. Sigurado, malungkot ang taong bayan. Ano? Yung mga masa na naniniwala sa kakayahan ng mga Duterte. Ayan, di ba? Yung mga sumusuporta sa kanila. Pero yung mga ayaw sa kanila, tuwan-tuwa yan. Parang ganun na nga ginagawa nila. Habang nandito tayo, kailangan talaga is mawala yan si Sara Duterte. Kahit na anong gawin natin, hindi siya mawala-wala. Kaya kailangan gumawa naman tayo ng taktika. Ano kayang taktika? Di bawasan natin security. Kapag meron umano sa kanya, di madaling pasukin. Parang mga ganun. Joke lang. Baka mamaya seryosohin nyo, ha? Diba? Tayo lang, naglalaro lang ang ating isip. Diba? Kasi ano ba bang iisipin natin? Bakit yung binabawasan? Ba't yung binabawasan yung security? Diba? Vice President pa rin yan. Oo. Pangalawa nating pag-uusapan dahil si Sas Rugando Sasot rin, may hinanakit rin patungkol dyan sa video na yan. Okay? Ang sabi ni Sas Rugando, ipapakita ko sa inyo, na whether the video is fake or not, the people has the right to know. The people has the right to investigate. The people has the right to speculate. Dapat malaman natin kung ito ay totoo o hindi. Tayong taong bayan, meron tayong karapatan para suriin natin ng mabuti kung totoo ba ito hindi. Dahil yang si Presidente Bongbong Marcos, binoto natin yan. Mismo ako. Aaminin ko, binoto ko si Presidente Bongbong Marcos, kaya meron akong right para suriin ang video, meron akong right para malaman ang katotohanan o hindi. At yan ay hindi negatibo. Yan ay positibo dahil minamahal natin ang bansang Pilipinas. Di ba? Siyempre, hindi rin natin masisisi yung karamihan. Di ba? Kumbaga, naging sila masyadong nabigla doon sa nangyari. Kahit ako, nabigla ako doon sa nangyari. Di ba? Yung may mapapanood kang ganong klaseng video. Lalong-lalo na is hindi basta-basta yung taong nasa video. Okay lang sana kung si Mark Anthony, di ba? May kumakalat ngayon si Mark Anthony. Ano ba yun? Pass the link naman mga katunay, baka mayroon kayo dyan, baka naman. Ayun, di ba? Siyempre magugulantang ka, ay grabe, siya ba yun? Ganto, ganyan. Ginagawa niya, di ba? Pero may mga naglalabas, di ba? May mga naglalabas na parang sinasabi nila na fake daw, di ba? Kayong mga katunay, anong tingin nyo, di ba? Kung fake ba o totoo. Kasi ipapasa ko sa inyo ang bola, di ba? Pero pinabase nila sa tenga Pinagpapares talaga yung tenga. Pero nasa tao na talaga yon kung ano ang dapat nilang paniwalaan. Kung totoo ba o hindi. Pero ako talaga nagulat. Pero kailangan nga sinasabi ni Sir Don Maria, imbestigahan kung ano yung nangyayari na yan. Kung ano ba talaga yun. Totoo ba yun o hindi. Diba? Kailangan malaman yan. Kaso nga lang, sino maglalakas loob na imbestigahan yan? Diba? Ikaw, presidente, imbestigahan mo. Diba? Karamihan nga, natatakot O umaatras, diba? Kumakampi na sa kanya. Takot lang nila. Hindi tayo gusto na meron tayong leader na binoto natin, na pinagkakatiwalaan natin, na meron palang masamang ginawa. O meron, sa kabilang banda, na sinisiraan si PBBM through the video. So, yun ang layunin natin. Bilang isang vlogger, bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang botante na binoto natin si PBBM, meron tayong karapatan na protektahan natin ang presidente sa fake na video na yan. Yun ang una. Pangalawa, meron tayong karapatan malaman kung talagang merong kabalastugang ginawa ang ating presidente. At saka dahil dyan, parang naiipit kasi yung mga Duterte dyan. Diba? Yun nga yung napapag-usapan. Nung nakaraang bagyo, nakikipagkwentuhan ako, syempre walang magawa, brownout, ganyan. Diba? Parang naiipit, diba? Yung mga Duterte, kasi napapag-isipan sila na baka sila yung nag-uutos kasi doon sa rally nila minsan ginagawa, diba? Doon sa rally nila ginawa, diba? Parang nakakaano, no? Na, baka mga Duterte ang ganyan. Pero, ang ganda naman ng ng mga taong bayan dahil hindi nasisira yung nila, tingin nila sa mga Duterte na ganyan. At alam naman natin
na hindi gagawin ng mga Duterte yung ganun. Na maglalabas siya ng video para sirain ang presidente o ilabas ang video para ipakita sa lahat na ganun talaga yung presidente. No? Hindi ganun lumaban ng mga Duterte. Ako sasabihin ko lang yun. Patas lumaban yung mga yan. Yan yung ramdam ko sa kanila. Dahil kung hindi patas yan, simulat sa pool pa lang, malalaman mo na. Hindi para mag-vice president si VP Sara kay BBM. 'Di ba? Hindi para mag-vice president siya diyan. Kung talagang takam sila sa kapangyarihan. Napakadali nilang agawin yan kung tutuusin. Napakadali noon. Napakadali lang. Pero hindi nila ginawa. Eh ngayon lang, pwedeng samantalahin ng mga Duterte yung mga tao dahil maraming naniniwala sa kanila eh. Pwede nila lasunin yung mga isip. Tapos ayain yung mga impeach niya. Tapos gumawa ng gulo. 'Di ba? Para mapababa lang yung presidente. Kaso walang kinikilos yung Duterte na ganyan. Gusto ng mga Duterte, kung sila ay pala rin mang maupo, bilang presidente sa susunod, is yung dadaan sila sa magandang proseso talaga, sa tama. 'Di ba? Yung patas na labanan. Para magkaalaman talaga. Yun ang magandang laban. Lang yun, 'di ba? So, bakit nyo aatakihin ng mga troll farms nyo ang mga ganitong bagay? 'Di ba? Pero so much with that, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at saka i-share itong video natin. So, paki-like muna, paki-share itong video natin ha, para kakalat ito sa taong bayan. Ready? 1, 2, 3, go! Go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow. Isa mga hindi pa naka-follow at subscribe ha, follow, subscribe sa Don Mar TV para lagi kayong updated at ma-notify ang cellphones. Ready? 1, 2, 3, go! Follow, subscribe. Go! Okay, thank you very much. Ito nga, marami ang mga nagalit, marami ang nadismaya dito sa 75 police security personnel na tinanggalan raw itong si VP Sara. Sabi nila inilipat lang raw sa NCRPO. Okay? So, i-check mo. John Miyagi, maraming salamat po. Ayan, maraming nagpapakulay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kulay. John Miyagi. Ito, si John Miyagi. Ano lang ito? Bihira lang itong mag-chat sa ating chat box, no? Nagpapakulay pa talaga. Maraming salamat, John Miyagi. Ito. Una, pasok. Binawasan ng police security personnel si Vice President Sara Duterte. Bakit? Yan ay para raw mapalakas ang pagbabantay ng PNP sa Metro Manila. Binabawasan raw ng police security si VP Sara dahil inilipat po sa Manila para magbabantay. Narinig ko, sabi ni VP Sara, kung yun ang layunin nila, para bantayan ang doon, no? Mas mabuti ang layunin nila kung ganun. Pero, ang mga supporters naman ni VP Sara, medyo nadismaya o natatakot sila para kay VP Sara sa seguridad niya. Okay? So, mamaya, babasahin natin ang official statement ni VP Sara dito kasi this is not a joke. Yes. Bakit? Ang tanong ko, bakit ngayon nyo lang yan tatanggalan? Dahil ba, dahil ba hindi na siya gabinete ni PBBM, tatanggalan nyo? Remember, this is the second highest ranking official in the government. Sinabi ko, diba? Hindi dapat nila tanggalan basta-basta lang yan dahil pangalawa yan sa mataas. Diba, Vice President yan. Dapat meron pa rin ganyan dahil kahit Vice President ka, meron ka pa rin threat sa buhay mo. Diba? Hindi nawawala yan. Dahil mataas na posisyon din yan. Kaso nga lang, ganyan ang ginagawa nila talaga. Talagang gusto nila talaga yung tipong madaling lapitan si Sara Duterte, no? Yung madali siyang mapahamak, no? Nakitang-kita na natin yung galawan dito kung ano talaga. Wala na silang hindi na nga nila pinapaligoy-ligoy, talagang rekta na. 'Di ba? Kung ano ang isip mo, magigets mo kung ano gusto nilang mangyari. 'Di ba? Bakit ganyan? Let's para fair, tingnan natin ang kanilang paliwanag patungkol dito. Kung karapat-dapat lang ba. Okay, play. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang utos ng hepe ng Philippine National Police na bawiin ang 75 PNP Police and Security Group personnel na naka-assign para protektahan ang kanyang seguridad. Ayon kay VP Sara, hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin. Imagine that one. Tinanggalan na nga si VP Sara ng 75 policemen. Pero sabi ni VP Sara, hindi ito makakaapekto sa aking tungkulin. Meaning to say, she is not a weak leader. Hindi siya umaasa dito sa kanyang security. Na hindi ko makapagtrabaho dahil
wala akong mga 75 policemen, nawawala yung 75 policemen. Di ba? Yun ang matapang. Laban kung laban. 'Di ba? Talagang kahit wala yung mga yan, 'di ba? Okay lang, hindi naaapektuhan ang trabaho ko. Yun ang maganda. Tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawang serbisyo niya sa taong bayan kahit na tinanggalan siya ng ganyan. 'Di ba? Pinapakita niya yung tapang dito. Talagang matapang talaga sila. Kung iba nga yan, nako, baka ninenervyos na yun. Oh. At saka kung iba yan, malamang nagre-reklamo na yan. Oh, kung iba-iba si VP Sara, kung yung iba tatanggalan ng ganyan, malamang nagre-reklamo na. Pero siya, hindi siya nagre-reklamo. Talagang hindi siya reklamador eh. Yan ang maganda eh. Hindi siya reklamador, hindi yung marami siyang hinahanap. Hindi katulad ng iba, tanggalan mo lang ng konting ganito, reklamo ng reklamo. Diba? Kung ano-ano na mga pinagsasasabi. Pero siya talaga is napakaganda niya talagang maging isang leader. 'Di ba? Kaya niyang panindigan yung sarili niya. Kumbaga may sarili siyang desisyon, may sarili siyang galaw at hindi siya dumedepende sa kahit na sino. 'Yun ang maganda. Kung tutuusin pa nga, kung si Leni Robredo pa itong ginanyan, si Leni Robredo nag-iiyak na, tinanggalan tayo ng policemen, natatakot tayo, hindi tayo yung seguridad natin. Naggangakak na. Pero si VP Sara hindi. Kahit tinanggalan siya ng security, itong mga pulis na ito, kahit nanganganib ang buhay ni VP Sara sa pagtanggal nila dito sa 75 security personnel. Sabi niya, patuloy ako sa aking tungkulin. Meaning, hindi siya takot. Baka nakakalimutan nyo, itong taong ito, itong babaeng itong si Vice President Inday Sara Duterte, strong person yan. At nananapak yan ng sheriff, kala nyo. Lalaki, inuupakan yan. Lumalaban yan. Nanununtok nga yan ng sheriff. Nanununtok nga yan ng sheriff. Hindi siya takot. Pero tayong taong bayan na sumuporta kay VP Sara, tayo yung natatakot para sa kanyang security. 75 police security is too many na para tanggalin nila. Itong 75 police security personnel, malaki na itong tulong para sa seguridad ni VP Sara. Kumbaga, kung may mga masasamang loob na gusto siyang kunin, parang madali na siyang kunin eh. 'Di ba? Kasi wala ka masyadong security tapos maglalalabas ka. Para namang ginagawa nila kay VP Sara is so unfair. 'Di ba? Hindi patas. Especially kung pupunta siya sa mga liblib na lugar. Advance nilang ma-check yung palibot. Meron bang mga kahinahinalang mga galawan? 'Di ba? Pero kung babawasan nyo, syempre, mapipiligro. Parang wala silang pakialam eh. Sinasabi nila, bahala ka mapahamak sa buhay mo. Diba? Tuwa lang namin, parang ganun. Delikado, konti, di ba? Meron tayo, di ko nga maintindihan eh. Kasi, bakit ililipat nyo sa NCR, Bakit nyo ililipat at bakit ngayon nyo lang yan gagawin? Magti 3 years na na manungkulan bilang Vice President si VP Sara. Magti 3 years na. Bakit ngayon lang? Ako na sasagot. Ayun, Sir Don Mar, sasagutin ko na yan. Bakit ngayon lang nila gagawin? Kasi nga, habang tumatagal, malapit na ang 2028. Diba? Doon sila nagpapanik. Kaya, wala na silang maisip na paraan. Kaya ganyan ang ginagawa nila kay VP Sara. Huling-huli na sila. Diba? Natatakot sila sa isang Duterte na tumakbo sa 2028. Kaya marami pang darating na ganyan. Marami pa siyang sasalubungin ganyan si VP Sara. Marami pa siyang babanggain ganyan. Hindi lang yan. Diba? Hanggat lumalapit ang 2028 election. Malapit na yan. Kahit pa paano. Diba? Ilang taon na lang. Masyado silang maaga. Masyado silang agresibo ngayon, no? Maaga pa lang talaga, gawa paraan na, no? Ganyan ba talaga? Natatanong ako, ganyan ba kayo kagalit? Ganyan ba kayo katakot na siya yung magiging future president? Ayun. Sa ngayon pa lamang nahuhuli ni Sir Don Marang isip ko, kahit security niya, tatanggalan nyo. Ano bang gusto nyo mangyari sa kanya? Are you even thinking, sa kanyang buhay? Are you even thinking the security, ang kanyang posibleng
mangyari sa pang-araw-araw niyang nag-iikot siya sa kung sino niyang... Kasi ito ha, ang sabi ni VP Sara, this will not affect my tungkulin. Meaning, lulusob at lulusob pa rin itong si VP Sara. Kasi parang pinaparamdam nila kay VP Sara, iskalaban na si VP Sara talaga. Pinaparamdam nila na kinakalaban mo kami. Eto, kinakalaban kami ng pamilya mo. Eto, ipaparamdam namin sa iyo, sa inyo, no, ang aming kapangyarihan. No? Talagang kaya namin kayo. Gagawin namin lahat para maramdaman nyo ang takot sa inyong mga sarili. Parang ganun no? Kahit delikado yung lugar, lulusob at lulusob ito. Dahil ang iniisip, walang ibang iniisip itong si VP Sara kundi ang taong bayan na matulungan niya. Iyo. Kahit sabi niya, wala, hindi ito makaka-apekto. Pero paano na yan? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yon na nagbula kay Sir Don Mark TV. Ayon mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.